Sa isang karatig lungsod, si Nick at ang kanyang asawang si Maggie ay masayang namumuhay kasama ang kanilang mga anak na sina Isla at Max. Isang umaga, inatake sa puso si Maggie at dinala sa ospital. Ilang araw na siyang naroon at naghihintay para sa transplant ng puso. Ang pagtatrabaho at pag-aalaga sa mga anak ay nagpapahirap sa buhay ni Nick. Isang gabi, dinala niya ang mga anak sa presentasyon ng Cobol Industries at nakita nila ang Sims, na mga advanced na robot na nakakatulong sa mga tao sa kanilang pang-araw-araw na gawain o kahit ang mahirap na trabaho. Sinimulan ni Nick na isaalang-alang ang pagkuha ng isa at narinig niya ang lahat ng mga detalye mula sa nagbebenta, na tumitiyak na ang mga sim ay umaangkop base sa mga pangangailangan ng kanilang amo. Habang abala si Nick, si Isla ay gumala ng mag-isa. Nagulat si Nick nang mapansin niyang nawawala ito, ngunit buti na lang at pinabalik siya ng isang sim na tinatawag na Alice. Nag-alok si Alice na bantayan si Isla habang namimili si Nick at gumawa pa siya ng biro na ikinagulat niya. Ipinaliwanag ng nagbebenta na si Alice ang pinakabagong modelo na may pinakasopistikadong AI na nagpapahintulot sa Sims na gayahin ang mga emosyon ng tao. Ito ang dahilan kung bakit magaling siya sa mga bata at gusto siya ni Isla. Kinaumagahan, nahihirapan si Nick sa pagpapakain sa mga bata at pakikitungo sa mahalagang tawag mula sa trabaho. Sa sandaling iyon ay dumating si Alice at agad na nagsimula sa trabaho. Hiningi ang lahat ng schedule ng pamilya habang napapansin na magulo ang bahay at mahina ang railing ng hagdan. Pagkaalis ni Nick para dalhin ang mga bata sa paaralan, kinuha ni Alice ang listahan ng mga bibilhin mula sa smart refrigerator sa isang kisap lamang at sinimulang ayusin ang bahay. Napansin ang isang digital picture frame na nagpapakita ng pamilya kasama si Maggie. Sa pagtatapos ng araw, bumalik ang pamilya sa isang malinis na bahay at handa na ang kanilang hapunan. Gayunpaman, nagrereklamo si Isla tungkol sa lasagna dahil iba ito sa lasa ng luto ng kanyang ina. Biglang umiyak si Max at nag-alok si Alice na kunin siya para hindi siya maabala sa hapunan, ngunit pinili ni Nick na paupuin ang bata sa kanyang kandungan at sinabihan na lang si Alice na ipaghanda si Max ng paliguan. Nang lumalalim na ang gabi, nag-sleep mode si Alice at sumandal sa dingding. Lumabas si Isla sa kanyang silid at umakyat sa upuan upang maabot ang garapon ng cookies, ngunit nadulas ito at nahulog. Narinig ni Nick ang pagbagsak ng garapon at ang pagsigaw ng kanyang anak, kaya tumakbo siya pababa. Sa kabutihang palad ay nasalo ni Alice si Isla at hindi nasaktan ang bata. Nasugatan ng salamin si Alice, at laking gulat ni Nick nang makita siyang duguan. Pagkatapos patulugin si Isla, tiningnan ni Nick si Alice at nakita siyang naka-underwear. Tinanong niya kung kailangan niya ng repair shop, ngunit gumamit si Alice ng espesyal na benda na agad na nagsara ng hiwa. Maya-maya ay binisita ng pamilya si Maggie at sinabi ni Isla sa kanya na naging kaibigan niya si Alice. Si Nick ay naglalambing kay Maggie dahil miss na miss niya ito. Nang bumalik si Nick sa trabaho sa construction site, napansin niya at ng kanyang mga katrabaho na ipinapakita ng kanilang boss ang lugar sa isang kinatawan mula sa kumpanya ng robotics. Dahil sa paghihinala, nakipag-usap si Nick sa kanyang amo sa elevator at kinumpirma ang malungkot na katotohanan, ang mga manggagawa ay papaalisin at papalitan ng Sims dahil delay ang construction. Hindi tinanggal si Nick dahil ang insurance ay humihingi ng isang human foreman sa site, ngunit galit na galit niyang pinahinto ang elevator at ibinalita na aalis siya kasama ang kanyang mga kaibigan bilang suporta. Gayunpaman, nagbago ang isip niya nang sabihin ng kanyang amo na kailangan niya ang pera para sa mga bata at mga bayarin sa ospital, lalo na't hindi na nagtatrabaho si Maggie. Pag-uwi ni Nick, ibinaba niya sa sahig ang mga bills na hindi pa nababayaran at itinoon ang kanyang atensyon sa mga anak. Kinuha ni Alice ang envelope habang napansin na masyado ng pagod si Nick ngunit nakikinig pa rin siya kay Isla at sinusubukang pakalmahin ang umiiyak na si Max. Pagkatapos ng hapunan, nagtrabaho si Nick sa kanyang sasakyan habang umiinom at nakikinig ng malakas na musika. Biglang pinalitan ni Alice ang musika sa mas kalmado at binanggit na si Nick ay hindi kumain ng marami sa hapunan, kaya ipinaliwanag niya na nagkaroon siya ng masamang araw sa trabaho. Si Alice ay nag-alok na makikinig sa kanya at nagreklamo si Nick tungkol sa kung ano ang nangyari, dahilan upang tawagin siya ni Alice na isang ipokrito dahil siya din ay umupa ng sim sa halip na tao. Pagkatapos, tinulungan ni Alice si Isla na maghanda para matulog. Tinanong ni Isla kung mamamatay ang kanyang ina at sinubukan ni Alice na iwaksi ito sa isip niya sa pamamagitan ng pagpapakita ng UV light sa kanyang bibig. Pagkatapos ay pumunta siya kay Nick sa sala kung saan siya ay nanonood ng Casablanca. Alam niya ang kwento mula sa database,
ngunit ipinaliwanag ni Nick na ang aktwal na panonood nito ay ibang karanasan at hiniling sa kanya na alisin ang lahat ng nalalaman niya tungkol sa pelikula mula sa kanyang memorya. Ipinaliwanag ni Alice na ang kanyang katalinuhan ay nagmula sa memorya at ang pagtanggal nito ay magiging kabaliktaran, ngunit sinabi sa kanya ni Nick na gawin pa rin ito. Kailangan niyang i-restart ang kanyang programming para magawa ito, kaya hinawakan ni Nick ang power button sa kanyang leeg sa loob ng 7 segundo. Ngayon ay naranasan ni Alice ang pelikula sa unang pagkakataon at natutunan ang tungkol sa isang pag-ibig na napakalakas na nakakagawa ng masama ang isang tao para lamang protektahan ito. Naputol ang pelikula ng isang tawag mula kay Maggie, na nag-anunsyo na nakahanap sila ng puso kaya naka-schedule na ang operasyon. Kinabukasan ay pumunta ang pamilya sa ospital at humiling si Maggie ng pribadong oras kasama si Alice. Nag-aalala si Maggie na si Nick ay gumugugol ng masyadong maraming oras sa mga bata at hindi niya inaalagaan ang kanyang sarili, kaya gusto niyang tulungan ni Alice na maging masaya si Nick kahit pakailanganin niyang gawin ang mga bagay na hindi niya gusto, tulad ng pag-alis ng alak na kanyang itinatago sa garahe. Makalipas ang ilang sandali, ang doktor ay nagdala ng masamang balita, may bagyo na pumipigil sa helicopter na may puso na makarating sa ospital, kaya nakansela ang operasyon. Sinubukan ni Nick na i-comfort si Maggie ngunit sa ngayon, gusto niyang mapag-isa. Maya-maya sa bahay, si Nick ay patuloy sa pag-inom at nagrereklamo tungkol sa kung ano ang nangyari. Nagsimula siyang mawalan ng kontrol at sinubukang ihagis ang bote, ngunit pinigilan siya ni Alice sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang braso. Nabigla si Nick nang maramdaman ang pintig sa kanyang pulso, kaya ipinaliwanag ni Alice na mayroon siyang artipisyal na puso dahil ang tunog ng tibok ng puso ay umaaliw sa sanggol. Pagkatapos ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa loob ng pantalon ni Nick at sinimulang pasayahin siya habang inilalarawan kung paano tumutugon ang kanyang pulso at mga daluyan ng dugo. Ayaw ni Alice na magdusa pa siya at sa una, nag-enjoy si Nick, ngunit hindi nagtagal ay napatigil siya at itinulak siya palayo. Pagkatapos ay tumakbo si Nick upang liwanagin ang kanyang isipan, ngunit hindi niya mapigilang isipin kung ano ang mangyayari sa kanila ni Alice. Nang maglaon sa ospital, sinimulan ni Maggie na sabihin ang listahan ng mga payo na gusto niyang ipasa ni Nick sa kanilang mga anak, malinaw na nagsisimulang mawalan ng pag-asa. Nang gabing iyon ay napansin ni Nick na nawawala sa digital frame ang larawan kasama si Maggie at kinumpronta niya si Alice tungkol dito. Ipinaliwanag niya na inalis niya ang larawan ni Maggie dahil nagpapalungkot ito kay Isla, ngunit agad niyang ibinalik ito nang sabihan siya ni Nick. Pagkatapos, uminom si Nick kasama ang kanyang mga katrabaho. Labis na malungkot ang buong grupo dahil nahihirapan silang maghanap ng trabaho dahil karamihan sa mga kumpanya ay kumukuha ng Sims. Pagdating ng robot na waitress sa table nila, binastos ito ni Monty na hindi sinang-ayunan ni Nick. Pagkatapos ay umalis ang grupo sa bar at patuloy na uminom sa kotse. Inanunsyo ni Monty na maglilibang sila at dinala sila sa construction site na sinabing may naiwan siyang ilang kagamitan at walang sumasagot sa telepono nang subukan niyang hingin ang mga ito. Ipinaalala sa kanya ni Nick na may nagpapatrolya sa lugar, ngunit hindi siya pinansin ni Monty at sinundan siya ng iba pang grupo. Nahanap ni Monty ang container kung saan nila pinapanatili ang mga manggagawang SIM, ngunit nangangailangan ng password ang lock. Tumanggi si Nick na buksan ito para sa kanila, ngunit nahulaan ni Monty na mayroon siyang sariling code at pinili niya ang taon ng kapanganakan ni Isla. Tama ang hula niya at sa loob ng container, may nakita siyang grupo ng mga trabahador na pare-pareho ang hitsura. Ipinaliwanag ng pangunahing SIM na wala silang mga pangalan, tanging mga itinalagang numero. Si Monty ay nagsimulang magreklamo tungkol sa korporasyon na walang pakialam sa tao, pagkatapos ay sinimulan niyang sirain ang SIM gamit ang tools. Gusto siyang pigilan ni Nick ngunit pinigilan siya ng iba. Pag-uwi ni Nick, naligo siya para hugasan ang dugo ng SIM. Biglang sumulpot si Alice na may dalang tuwalya at napansin ni Nick na suot niya ang robe ni Maggie. Ipinaliwanag ni Alice na ang amoy ni Maggie ay tila nagpapakalma kay Max at nang hilingin sa kanya ni Nick na alisin ito, ginawa niya ito doon. Dahil sa kaba, sinubukang umalis ni Nick ngunit pinigilan siya ni Alice at tinanggal ang tuwalya bago siya pinaupo. Habang umaakyat siya sa kanyang kandungan, sinikap ni Nick na sabihin na hindi niya ito magagawa, kaya piniringan siya ni Alice at binago ang kanyang boses na parang si Maggie. Ngayon ay maaari nang bumigay si Nick sa ilusyon at magpanggap na nakikipag-ibigan siya sa kanyang asawa. Kinaumagahan, nagising si Nick na may pagsisisi at sinabi kay Alice na hindi nila ito maaaring gawin muli. Sinubukan ni Alice na sabihin na nabawasan ang kanyang stress ngunit pinagalitan siya ni Nick, ipinaliwanag na hindi ito tungkol sa mga pangangailangan ngunit tungkol sa koneksyon at pag-ibig.
Pagpasok ni Nick sa trabaho, nakikipag-usap na sa pulis ang kanyang amo dahil nawasak ang lahat ng SIMs. Pinaghihinalaan si Nick dahil ginamit ang kanyang code, kaya sinabi niya sa kanila na siya ay nasa ospital kasama si Maggie at ang kanyang code ay kaarawan ni Isla, kaya maaaring hulaan ito ng sino mang kaibigan. Ang amo ay hindi kumbinsido at nagbanta na tatanggalin si Nick kung siya ay nagsisinungaling. Sa sandaling iyon ay nakatanggap si Nick ng tawag mula kay Maggie na nasa sabik dahil sa wakas ay nakahanap na sila ng isa pang puso. Hindi nagtagal ay ipinadala siya sa operating room kung saan ang lahat ng mga surgeon ay SIMs. Mabuti na lang at matagumpay ang transplant at ilang araw na lang ay pinauwi na si Maggie. Nanghihina pa rin ang katawan niya at nahihirapan siyang yumuko para kunin si Max, kaya kumilos si Alice at kinuha siya. Nang maglaon, dinala ni Alice si Max sa parke at nakita niya ang isang bata na sumisigaw sa kanyang yaya na Sim na nagpaiyak kay Max. Pinagalitan ni Alice ang bata sa bastos na pananalita at lahat ng Sims sa lugar ay hindi makapaniwala sa pag-aakalang ibinaba ng kanyang amo ang kanyang pagkamagalang. Gayunpaman, nilinaw ni Alice na talagang tinanggal niya ang pagkamagalang mula sa kanyang database salamat sa pag-reset ni Nick at sinabing ito ay mas mahusay. Nang gabing iyon ay masaya si Isla sa pagkain ng lasagna ni Maggie at hiningi ni Alice ang recipe, ngunit sinabi ni Maggie na ito ay lihim ng pamilya. Hindi maganda ang pakiramdam ni Maggie at sa halip na kumain ay nagpasya siyang magpahinga. Kinaumagahan, nagising si Maggie nang marinig niya si Isla na sumigaw ng "Stop" at tumakbo siya pababa, ngunit nasira ang railing at nahulog siya. Tumigil si Alice sa pangingiliti kay Isla at binuhat si Maggie para ibalik sa kanyang kwarto. Pag-uwi ni Nick mula sa trabaho, nakita niya si Alice na nagbabasa kay Isla gamit ang boses ni Maggie at hiniling sa kanya na huminto. Binanggit ni Alice ang pagkahulog ni Maggie at nagmamadaling pinuntahan siya ni Nick habang sinabi ni Alice na nasira ang railing. Naghinala si Nick dahil naayos na ni Alice ang railing. Pagkalipas ng ilang oras, ginising ni Nick si Maggie at ginabayan siya sa daan na may mga kandila patungo sa hardin kung saan naghanda siya ng romantikong hapunan para lamang sa kanilang dalawa. Pinagmamasdan sila ni Alice mula sa bintana, nagseselos. Pagkatapos ng hapunan, sabay na naligo ang mag-asawa at nag-ibigan sa kama. Ayaw masaktan ni Nick si Maggie kaya imbes na pumasok siya sa loob, ginamit niya ang kanyang bibig. Ang kanilang espesyal na sandali ay nag-ambala ni Alice na nagsabing si Isla ay nagkaroon ng bangungot at hinahanap si Nick. Nang maasikaso si Isla, pumunta si Nick sa hardin para maglinis. Sa sandaling iyon ay lumitaw si Monty na may dalang kaunting inumin at humingi ng tawad noong isang gabi bago ibinahagi na iniwan siya ng kanyang asawa. Ibinunyag din niya na ang mga pulis ay nagtatanong sa kanya at ang kanilang amo ay nagsampa ng kaso na trespassing at pagsira ng mga ari-arian. Sa palagay ni Monty, isinumbong siya ni Nick upang hindi mawalan ng trabaho at nagkaroon ng pagtatalo kung saan sumigaw si Monty ng husto at nauwi sa pagsuntok kay Nick. Nang hawakan siya ni Nick, mabilis siyang natalo ni Monty at sinimulan siyang sipain. Kumuha si Monty ng bote para tapusin siya ngunit pinigilan siya ni Alice na binasag ang bote at sinaktan ang kamay ni Monty bago siya pinatalsik. Handa siyang bugbugin siya ng higit pa, ngunit pinigilan siya ni Nick. Bago umalis, sinabihan ni Monty si Nick na mayroon siyang hanggang bukas para kumbinsihin ang amo na iurong ang kaso o kakalad ka rin niya siya pababa kasama niya. Pagkatapos, binanggit ni Nick na hindi dapat manakit ng mga tao ang Sims, ngunit ipinaliwanag ni Alice na nakaprogram siya upang protektahan ang kanyang amo. Sinimulan niyang pag-usapan ang tungkol sa buhay niya kasama si Nick kapag namatay si Maggie at sumigaw siya sa kanya na sinabing hinding-hindi siya magiging si Maggie dahil hindi man lang siya magkaroon ng peklat. Kumuha si Alice ng piraso ng baso at iginiit na maaari siyang maglagay ng ilang peklat kung gusto niya. Samantala, nasa bahay si Monty na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nag-iwan ng umiiyak na mensahe sa voicemail ng kanyang asawa habang may hawak na baril. Sa sandaling iyon ay dumating si Alice na nagsabing hindi alam ni Nick na naroon siya at hindi niya papayagang mawalan ito ng trabaho. Nagsimulang magsalita si Monty tungkol sa Sims at ininsulto siya, naghanda na barilin siya. Gayunpaman, mas mabilis si Alice at pinigilan ang kanyang kamay bago siya itinapon sa lupa at sinipa ang baril. Nang subukan ni Monty na lumaban, itinulak siya ni Alice sa pader at kinuha ang baril para patayin siya. Bigla siyang pinahinto ng Sim sa bahay na iyon at naawa si Alice ngunit binaril pa rin. Pagkatapos ay pinatay din ni Alice si Monty. Kinabukasan ay pumasok si Nick sa trabaho at sinubukang kumbinsihin ang kanyang amo na ihinto ang kaso, ngunit nalaman niyang patay na si Monty.
Sa bahay, nahihilo si Maggie nang subukan niyang kunin ang libro at kinuha ito ni Alice para sa kanya. Nais ni Maggie na maligo ng payapa ngunit tumanggi si Alice na umalis dahil nag-aalala siyang maaaring malunod si Maggie. Ipinaliwanag niya na nagdudulot si Maggie ng problema sa buong pamilya, lalo na't hindi niya matugunan ang pisikal na pangangailangan ni Nick. Nang tanungin ni Maggie kung paano niya nalaman iyon, sinabi ni Alice sa kanya na alam niya kung ano ang vitals ni Nick kapag nasisiyahan siya at hindi pa ito na-detect ng kanyang sensor mula nang bumalik si Maggie. Galit na galit, inutusan ni Maggie si Alice na manatili sa garahe. Ilang sandali pa ay umuwi na si Nick at hinihintay siya ni Maggie para pilitin siyang magsabi ng totoo. Inamin ni Nick na minsan na nilang ginawa ito ni Alice at nagkaroon ng pagtatalo na may maraming sigawan na narinig ni Alice sa pamamagitan ng paghaplos sa bintana. Nagsimulang umiyak si Max at pinuntahan siya ni Alice na nagpasya na siya ay isang problema. Inilagay niya ang bata sa tub at sinimulang punuin ito ng tubig na nakita ni Isla. Binalaan ng batang babae ang kanyang mga magulang at nagmadali silang pumunta sa banyo, ngunit pinipigilan ni Alice ang pinto. Habang sinisimulan ni Nick ang paghampas sa pinto gamit ang lampara, si Maggie ay umakyat sa bintana at naglakad sa bubong upang marating ang banyo. Sinubukan niyang sunggaban ang bata ngunit itinulak siya ni Alice sa pader. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakapasok si Nick at kinuha si Max mula sa tub at ibinigay siya kay Isla bago hinampas ng lampara si Alice upang palayain ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay muling tumayo si Alice na may mabigat na pinsala sa kanyang mukha at hinarangan ang lampara nang subukan siyang hampasin muli ni Nick. Sinabihan ni Maggie si Nick na bumitaw at isinaksak ang lampara, dahilan para makuryente si Alice. Bumagsak siya at nawalan ng kuryente ang bahay. Pagkatapos, dumating ang ambulansya upang dalhin si Max sa ospital habang nagtatanong ang teknisyan ng kumpanya tungkol sa anumang senyales ng maling kilos ni Alice noon. Humingi ng paumanhin si Nick kay Maggie na nagpapaliwanag na kailangan niyang makapag-isip at umalis kasama ang mga bata. Samantala, dinala si Alice sa repair shop kung saan binuksan ng teknisyan ang kanyang ulo. Napansin ng ibang manggagawa ang paggalaw ng kamay ni Alice ngunit huminto ito nang maalis ang kanyang memorya. Ikinonekta nila ito sa computer at napansin na ang code ay may mga puwang sa lahat ng dako. Biglang nagsimulang mag-flash ang screen at may lumabas na mensahe na nagsasabing may nagaganap na pag-upload, ibig sabihin, kagagawan ito ni Alice. Hinatak ng technician ang memorya, ngunit nasa system na si Alice kaya sunod ay tinanggal nila sa saksakan ang computer. Gayunpaman, lumabas ang isa pang mensahe na nagtatanong ng paano ka tatakbo mula sa kung ano ang nasa iyong ulo at biglang pinatay ang isa sa mga technician ni Alice 2, isang SIM kung saan inilagay ng orihinal na Alice ang kanyang memorya. Pagkatapos ay binaliwala ni Alice 2 ang utos ng isa pang technician at paulit-ulit na inihampas ang kanyang ulo sa sahig bago bumaling sa orihinal na Alice. Samantala, nasa bar si Nick at umiinom at pinaalis ang waiter dahil isa siyang SIM. Biglang dumating si Alice, nahirap sa pagsasalita dahil sira pa ang mukha. Ipinaliwanag niya na ang kanyang tungkulin ay pasayahin si Nick at inamin niyang pinatay niya si Monty bago sinabing nasa ospital din siya. Sinubukan ni Nick na umalis, ngunit pinigilan siya ni Alice at hinak ang barman sa pamamagitan ng tingin para patigilin siya. Habang binabanggit ang tungkol sa mga pagkakamaling nagawa niya, nagkunwari si Nick na marahang hinahawakan ang ulo ni Alice at biglang inalis ang kanyang memory. Pagkatapos niyang mag-shutdown, tumakbo siya palayo. Sa ospital, kinumpirma ng doktor na maayos si Max, ngunit hindi komportable si Maggie dahil siya ay isang SIM. Maya-maya ay narinig ni Isla ang boses ng kanyang ina at sinundan ito habang nagbabago ang kulay ng mga ilaw. Ang doktor ay naparalisa at may basag na salamin sa sahig, ngunit bago pa masundan muli ni Isla ang boses, kinaladkad siya ni Maggie upang magtago. Ang boses pala ay si Alice 2 na sinusubukang i-access ang computer at nakita ng isang nurse. Hinawakan siya ni Alice 2 sa leeg at sinakal siya hanggang sa mamatay at ninakaw ang kanyang keycard habang si Maggie at Isla ay nakatakas. Pagkatapos, ginamit ni Alice 2 ang keycard para mahanap ang kwarto ni Max sa system. Biglang hindi sinasadyang natapakan ni Maggie ang piraso ng salamin, ngunit pinigilan niya ang sarili na sumigaw. Pagkatapos ay naabot ni Maggie at Isla si Max at dinala siya kaagad bago pumasok si Alice 2 sa silid. Gayunpaman, ang pinsala ni Maggie ay tumutulo sa lupa at ginamit ni Alice 2 ang kanyang UV light upang sundan ang bakas. Nang mahanap niya ang pamilya, gumamit sila ng extinguisher para gambalain siya at tumakas. Nakalimutan nila ang cellphone ni Maggie kaya hindi nasagot ang tawag ni Nick, ngunit patuloy pa rin siyang nagmamaneho ng napakabilis.
Hindi nagtagal ay nakalabas na si Maggie at ang mga bata, kung saan mas maraming Sims ang natigil. Kinuha ni Maggie ang kanilang keycard at sumakay sa ambulansya, ngunit pinigilan ni Alice 2 ang sistema ng makina habang sinisira niya ang pinto. Pagkatapos ay itinapon niya si Maggie sa ibabaw ng kotse at inamin na nais niyang mahalin siya ni Nick tulad ng pagmamahal niya kay Maggie. Hinawakan ni Alice 2 si Maggie sa leeg at ipinasok ang kanyang mga kuko sa peklat ng operasyon na nag-ambala ng pagdating ni Nick. Sinipa ni Maggie si Alice 2 at sinagasaan siya ni Nick gamit ang kanyang sasakyan bago bumangga. Habang nasusunog ang sasakyan, nagmamadaling inilabas ni Maggie ang walang malay na si Nick, ngunit hindi siya tumugon. Umiiyak si Maggie habang ginagawa ang CPR na walang saysay. Biglang umandar ang sasakyan at lumitaw ang sunog na si Alice 2 habang umaalingaw ang boses niya sa speaker. Umakyat siya sa ibabaw ni Maggie at sinimulan siyang sakalin habang kumukuha ng piraso ng metal mula sa kanyang katawan. Nang sasaksakin na siya, hinampas ni Nick ng bumper ng kotse si Alice. Binitawan ni Alice ang piraso ng metal upang pigilan siya at kinuha ito ni Maggie upang saksakin siya sa mukha. Sa wakas ay tinapos siya. Ang mag-asawa ay muling nagyakap habang ang iba pang mga Sims sa kanilang paligid ay nagising. Kinabukasan ay bumuti na ang pakiramdam ng lahat pagkatapos ng paggamot at maaari silang umuwi ng magkakasama bilang isang pamilya. Samantala, ang kumpanya ng Sim ay nag-imbestiga sa repair shop at nang buksan nila ang kuryente, nakita nila ang sirang code sa screen. Nais ng inspektor na sirain ang lahat, ngunit sa sandaling iyon ang kanyang mga assistant ng Sim ay naparalisa at ang computer ay nag-anunsyo ng pag-upload habang ang isa pang modelo ng Alice ay nagmulat ng kanyang mga mata. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.